Minsan po hindi natin maiwasang magtaka kung bakit nakatindig pa tong administrasyon ni Pangulong Marcos. Sabay kung isip-isipin nyo, 2 taon na ito halos na pilit hinihila pababa. At hindi biro ang mga naghihila dito pababa, malalakas, mga bilyonaryo. Sa first 5 pa lang po ng listahan mabigat na. Nangunguna siyempre dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya. Pangalawa, si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang KOJC. Pangatlo, at ito ay medyo masakit dahil ang pangatlo sa listahan na pilit humihila pababa kay Pangulong Marcos ay mismo ang kanyang kapatid, si Manang Amy. Ang senadora na kaibigan ni Vice President Sara Duterte. Ang pang-apat sa listahan ay isang ultra-bilyonaryo, political kingpin ng Ilocos. Walang iba kundi si Governor Chavit Singson. At ang bumubuo ng first 5 sa mga grupong nakabangga ni Pangulong Marcos ay ang Pamilya Villar. Ang pong Pamilya Villar ay alam natin na napakalakas. Si Manny Villar ay tinuturing na pinakamayaman na Pilipino. Wow! Kanyang asawang si Cynthia Villar ay dating kongresista at senadora. Kanyang 2 anak ngayon ay nakaupo sa Senado, Senator Mark Villar at si Senator Camille Villar. Isipin nyo yan. Pamilya Duterte, Pastor Kibuloy, Manang Amy Marcos, Ilocos Kingpin Chavit Singson, Pamilya Bilyonaryo Villar. 5 pa lang yan sa binabangga ni Pangulong Marcos. Kaya hindi nyo ako masisisi kung ako ay minsan nagtatanong, bakit nakatindig pa si BBM? Sa lakas ng mga puwersang binabangga ni BBM, lalo kang magtataka kung iyong iisipin na halos walang nagtatanggol sa Pangulo. Sa ngayon, ang halos madidinig mo lang na nagsasalita para sa kanya ay si Palace Press Officer Claire Castro. Pero halos nag-iisa lang po si Claire Castro sa pagtatanggol sa Pangulo. Abay, malayong-malayo ito sa panahon ni Duterte nung siya pang nakaupo. Merong spokesperson Harry Roque na sinasabayan nila Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Communication Secretary Martin Andanar, Senate President Coco Pimentel, Secretary at House Speaker Alan Cayetano, Senator Dick Gordon at kung sino-sino pang mga opisyal ng PDP party na mga sumisip-sip kay Duterte. Isang katutak po talaga noon na nagsasalita at dumidepensa kay Pangulong Duterte, malayong-malayo. Mismong si Pangulong Duterte pa lang masalita na. Kung matatandaan nyo, inaabot pa nga siya ng madaling araw kakasalita pabor sa kanyang administrasyon. Si BBM, bihira mong madinig. Maliban kay Claire Castro, siguro kumampi ng gusto kay BBM ay ang House of Representatives sa ilalim ni House Speaker Martin Romualdez, ang kanyang pinsan. Kaso si Speaker Romualdez ay madalang din magsalita. Ang mga kongresista naman, hindi mo masasabing masigasig sa pagtatanggol sa Pangulo at sa kanyang mga laban dahil nga sa huling SONA, binuko ni BBM ang kalokohan ng Kongreso sa usaping budget at flood control. Sabi nga ni BBM sa mga kaalyado niya sa Kongreso, mahiya naman kayo. Di madaming galit ngayon na kongresista kay Pangulong Marcos na dati mga kakampi niya. Ganun po talaga kahirap ang labang inaharap ni Pangulong Marcos. Kung isasali natin sa usapin ng mga naglipan ng political vloggers, alam natin na forte yan ng mga Duterte. Madaming ang mga pro-Duterte vloggers na biglang nagsiyaman. At kung nagsiyaman man sila, hindi tayo magtataka doon. Alam naman natin ang binabangga ni Pangulong Marcos ay mga bilyonaryo. Kayang-kaya, gastusan yan. O bumalik tayo sa mga bilyonaryong nakabangga ni BBM. Siyempre kasali dyan ang mga contractors ng public works, ng mga flood control. Hindi nga ba nakita natin gaano kayaman itong mga contractor na ito katulad nila Diskaya? Ang mga ilang pang bilyonaryo ay nasa DPWH mismo. Ang mga opisyal ng DPWH na kung magsugal ay naku, daan-daang libo isang gabi ang pinapatalo.
Sigurado galit ang mga sugarol na yan kay BBM. Si BBM ang sumira ng buhay nila. At kung maaalala nyo, malaking pwersa din ang binangga ni BBM sa laban niya kontra Pogo. Si Alice Go, na muntik nang nakalusot, ngayon ay nakakulong. Di ba nga bilyonaryo yan si Alice Go? Idagdag nyo pa sa mga bilyonaryong nakabangga ni Pangulong Marcos ay si Michael Yang at ang kanyang Parmali. Naku, daming bilyon nun. Isa pa dyan ay si Atong Ang at ang kanyang Isabong. Naku, mukhang mas maraming bilyon ito. Sa takbo po ng mga pangyayari ngayon, ang mga bilyonaryo na susunod na babanggain ni Pangulong Marcos ay ang mga minero. At andyan din ang mga housing developer. Ito po kasing mga minero at developer, alam natin, ay isa sa mga umabuso. Kaya tayo ngayon ay lubog sa baha. Ang malalaki at mapiperang mga simbahan ay nakalaban na din ni Pangulong Marcos. Hindi nga ba sila ay nagpaplanong gumawa ng malawakang rally na alam naman natin ay magpapahina sa administrasyon? Ito ang KOJC, Iglesia ni Cristo at ang Jesus is Lord ni Senator Joel Villanueva. Kung tingin nyo po kulang pa yung ating mga binanggit, idagdag nyo dyan ang China. Itong Coast Guard ng China, alam naman nating lahat, ay walang ginawa kundi bombahan ng water cannon ng mga mangingisdang Pilipino. Baga, no choice dyan si Pangulong Marcos. Kailangan niyang ipagtanggol ang mga mangingisdang Pilipino. Sa muli, itatanong po natin, paano napapanatili ni BBM na siya ay nakatindig sa harap ng malalakas na pwersang kanyang binabangga? Kamali yata talaga ang kampo ni Duterte sa pagkakakilala kay Marcos Jr. Kasi po, sabi nila noon, kung si Marcos Sr. ay isang tigre, etong si Jr. ay isa lamang kuting. Di nagtataka sila lahat ngayon. Di nagtataka sila lahat ngayon dahil ang minsan tinawag nilang kuting ay siya mismong sumasakmal sa kanilang lahat.